beloved Boss Mike Cervera. Spokesperson Harry Roque na Ito mga kababayan, umpisa natin. BP Sara, ipinatawag ng piskalya sa kaso ng NBI. Abril at 30, ngayon po yan mga kababayan. Ngayon, bagong-bago, fresh na fresh. Tulad ko. Oo, Kaloy, eto na. Liban kaya dating presidential spokesperson Harry Roque na sinampahan ng kasong qualified human trafficking at umano'y pagkakasangkot sa operasyon ng illegal Philippine offshore gaming operators o Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Alaka, eto na mga kababayan. Oo, sama-sama na sila. Oo, ubusin nyo na ho. Hoy, mga kinauukulan. Pwede ba ubusin nyo na? Oo, sagad-sarin nyo na. Oo, sagad-sagad nyo na. Tuloy. Kumpirma rin ni Vice President Sara Duterte na ipinatawag siya ng Office of the Prosecutor sa ugnayan ng kasong isinampalaban sa kanya ng National Bureau of Investigation. Patay, mga kababayan, ang nagsampa po ay NBI. NBI po ang nagsampa. Ha? Kita nyo ha, mga kababayan. NBI po ang nagsampa rito. Bakit po kanyo, mga kababayan? Kung inyong maalala yan, di ba dinedma niya yan noon? Noong pinapatawag po siya ng NBI, anong ginawa niyan? Dinedma niya. Ang dami niyang alibay. Kesyo may meeting siya. Kesyo a-attend siya. Saan? Sa Quadcom. Tapos nagpaubaya na ang Quadcom. Pero hindi pa rin siya dumalo kung inyong naalala lang. Kaya ipapaalala ko sa inyo. Natandaan niyo po ba yon, mga kababayan? Natandaan niyo? Ha? Natandaan nyo? Ay, nako, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, nagtuloy-tuloy pala yung kaso. Nagtuloy-tuloy. Magsa-10,000 na po tayo. Baka naman po makalimutan nyo yung mag-like at mag-share. Sa mga bagong dating, mga kababayan, huwag nyong kakalimutang i-like ako. Minsan ho, libre ko tulad ngayon. Wala po si Jen Angeles. Oo. Nasa birthday party, kasama yung kanyang pamilya. Baka may magyaya dyan, pwede na. Eto na. Aloy. Hindi nito tinukoy ang detalye pero noong buwan ng Pebrero ay naghain ang National Bureau of Investigation ng kasong grave threats at inciting to sedition. Naku, ang bibigat ng kaso mo, Sara. Patay ka na. Wala ka nang pupuntahan. Tad-tad na kayo ng kaso. Department of Justice kaugnayan ang naging pahayag niya noong Nobyembre 2024 hinggil sa umano'y pagpapapatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nako, yan, mga kababayan. Ito po yung nagmumura siya. Papaalala ko po uli sa inyo. Ito po yung nagmumura siya na mga kababayan. Dali, hanapin ko lang. Kung hanapin ko lang yung pagmumura ng babae na yan, mga kababayan. Kung may makikita pa ako, kasi matagal na yun eh. Oo. Meron pa ba dito, Boss Mike? Ewan ko lang kung meron pa yan, yung pagmumura niya ng kung ano-ano. Oo. Diba? Mura ng mura yan nun eh. Abay, lahat na lang mga kababayan, pinagmumura niya eh. Oo. Diba? Ewan ko kung tandaan nyo pa yon. Siguro naman, tandaan nyo pa rin, Dahil nga ito, mga kababayan, ay hindi na ho makakalimutan ng taong bayan yung ginawa niyang pagmumura at pagpapatay daw, yung pagbabanta niya na pagpapatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady, at kay sino pa, mga kababayan? Hindi, wala dyan dito. Kay Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Yan po yun. Yan po yung mga nangyari nun eh. Di po ba? Sobra-sobra po yung mga binitawang salita ni Sara Duterte. Kaya sana NBI, bilis-bilisan nyo na yan. Ito ba yan, Boss Mike? Ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Imagine myself cutting his hand.
Lady Eliza Araneta Marcos at Speaker patay kay Pangulong Ferdinand niya noong Nobyembre 2024 hinggil sa umano'y pagpapapatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Eliza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Ayan, yan ho yung ikinaso sa kanya, mga kababayan, na isa. Isa lang po yan, ha. Iba pa yung inciting to sedition. Opo, mga kababayan, napakaraming kinaso. Sakaling siya ay mapatay. Ang kontrobersyal na pahayag ay lumabas sa gitna ng investigasyon sa paggamit yan ng confidential funds ng kanyang opisina at pagkakakulong ng Office of the Vice President Undersecretary na si Zuleika Lopez. Dyan ho nagwala yan eh. Ewan ko ho ba, mga kababayan, kung bakit etong babae na to ang naging dahilan. Parang naging mitya ng pagbawala niya. Siguro hindi nakainom ng gamot niya. Ito ho yun eh, mula nung ito ay imbestigahan. Alam nyo, mga kababayan, ako'y naniniwala, maraming alam yan. Ano po? Kayo ho, anong sa tingin nyo? Wala bang alam yan si Zuleika? Ay naku, mga kababayan, dapat ito, imbestigahan ng todo yan. Tuloy. 2 beses ding hindi sumipot si Vice President Duterte sa imbitasyon ng National Bureau of Investigation para sa investigasyon. Oo, yan yung sinasabi ko sa inyo na marami siyang alibay. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na ginawa pa niyang alibay pati yung pagdalo niya sa Quadcom. Hanggat sa nagbigay na nga, nagpaubaya ng Quadcom para dumalo siya sa patawag ng NBI. Eto na, mga kababayan, natuluyan na. Gumana yung kaso hanggang makarating na to sa piskalya. So mga kababayan, madali na lang yan. Bakit kanyo? Magpapalitan lang ng sagot yan sa piskalya. Tapos isasampa na sa kaso ang kaso. Ngayon, depende pa yan. Kung itong mga kaso na ito non-bailable, kung walang piyansa. Kung walang piyansa, mga kababayan, baka maunang makulong ito. Oo. Iba pa ho yung iba pa ho yung kaso niya sa impeachment trial. Iba pa ho yun. Pandarambong ho yun. Ewan ko lang kung kasama pati yung inciting to sedition at yung tangkang pagpapatay niya kay Pangulo. Tooth Fairy. Oo. Diba, mga kababayan? Yan. Aloy. Hindi na tayo nagugulat, no? Na merong case na Siyempre, huwag ka na magulat kasi may ginawa kang masama. Magulat ka kung wala kang kasalanan, tapos biglang may kaso para sa'yo. Di po ba, mga kababayan? Ganun naman yan eh. Huwag kayong magugulat, Sarah, kung alam mo naman na may kasong sinampa. Normal lang yan na ikay ipatawag. Kasama yan sa sinasabi nyo na proseso ng batas sa bansa. Ang hirap bang intindihin nun? At para bang pasasamain mo na naman ang gobyerno ngayon sa pagkadyot ng problema sa'yo? Sarah, ganyan talaga ang buhay. Sabi ko nga sa title, pag kinadyot ka ng malas, tuloy-tuloy yan. Diba, mga kababayan? Tuloy-tuloy yan. Tuloy. dahil kay dating spokesperson, Attorney Harry Roque. Dahil isa talaga siya sa mga malakas ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali. Anong mali? Nagsabi daw kung ano mali. So, aminado si Sarah na mali talaga yung sinasabi ni Roque. Hoy, Roque, pukin ang ina ka. Sabi ni Sarah, malakas daw ang loob mo na magsabi ng mali. Ay, naku mga kababayan, pasensya na kayo. Sa totoo lang yung mga video na pinapakita ko, ngayon ko lang din, ora mismo napapanood ito. Sabi mga kababayan. Ay, ulitin ko lang mga kababayan Ulitin ko lang yung sinasabi ni Sarah. Pakinggan yung maigi. Baka naman mali ako ng pagkakadinig mga kababayan. Malakas ang boses at malakas ang loob na Malakas ang boses at malakas ang loob magsabi kung ano ang mali. na magsabi kung ano mali. Ay!
Sara! Yari ka dyan. Grabe, no? Aminadong mali talaga. Eh, baka naman may kadugtong. Oh, panoorin muna natin. Sa administrasyon ngayon. In fact, Ano? Mali sa administrasyon. Yung pala yun. Oh, ulitin natin. ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. In Sa administrasyon daw. fact, ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation. Ayan na, inamin niya na ho, mga kababayan, na meron daw ho talagang natanggap na siya. So, aminado na nakatanggap siya, hindi niya na ho maitatanggi yan. Hindi na ho maitatanggi ni Sara, mga kababayan, kasi siya na ho mismo umamin na na meron po talaga siyang natanggap na summons galing sa piskalya na kinaso ng NBI, mga kababayan. Maliwanag po tayo dyan, ha? Maliwanag tayo, baka mamaya ilang tulog lang itanggi niyan. Alam nyo naman si Sara, sa kasinungalingan, pwede nang maging number 1. Di ba? Ganun mo si Sara eh. Tuloy. Na kaso laban sa akin. Bahagi yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Nakaso sa akin, Eka, mga kababayan. So, aminado na meron na talaga na summons. Meron na hong subpoena siguro. Summons, ano pa? Sulat galing sa piskalya. Subpoena para po dito sa kasong kakaharapin at kailangang idepensa ang sarili niya patungkol sa mga pinaggagawa niya na nagmarka sa taong bayan at maging sa ibang bansa. Ito rin po yung salita niya na pagpapatay, pagmumura, na tumatak din at tinulig siya, binalita sa ibang bansa. Ito rin po yung panahon na sikat ang Pilipinas dahil sa kanya. Tama po ba? Sa mga dyan, alam nyo yan, sa mga nasa ibang bansa, binalita yan ng mga ninyo, ng inyong mga mainstream media, pati sa dyaryo ninyo, kasama yan. Sikat na sikat tayo nun. Diba? Sikat na sikat po tayo nun. Tuloy. Samantala, hindi binanggit ng Vice Presidente kung sasagot siya sa summons at ibinunyeg niya ito kasunod ng tanong hinggil sa kasong human trafficking laban kina dating presidential spokesperson Attorney Harry. Kita nyo, binaling kay attorney daw kay Roque. Binaling kay Roque yung tanong na kung dadalo siya. Siyempre mga kababayan, mag-iinarti siya. Siyempre mag-iinarti yan. Bakit hindi? Mga kababayan, siyempre, mga kababayan, Prinsesa Fiona yan eh. Di ba? Prinsesa Fiona eh. Kaya mag-iinarte. Alam nyo yan. Di ba? So, eto, mga kababayan, isa, dalawa, tatlo, 4 na yan. 4 na kadyot na ng kamalasan. Meron pang isa, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.